Ngayon actually is nasa ano pa sila, they stay alone in their own room, hindi sila pwedeng mag-usap dalawa, hindi rin sila hinahalo sa ibang mga bata kasi nga kailangan pa ng psychological assessment. So isolated po sila sa ngayon, pagkakataong ito? We're not using the word isolated, kasi hindi naman sila binabartolina, pero mag-isa po sila sa isa room nila at hindi pa po sila pwedeng makipag-usap sa ibang mga bata at sa yung dalawa hindi po sila pwedeng mag-usap o magkita. Sa last na lang po, dahil nabanggit niyo kanina na parang hindi naman sagot yung lowering ng criminal liability po ng edad ng bata. Base sa study, parang hindi siya deterrent, parang pag nilower mo, hindi ibig sabihin na mawawala na yung krimen. Kaya kailangan tingnan natin lahat. It's okay to discuss about the lowering of the age, pero tingnan natin lahat. Hanggang kailan po sila pwedeng mag-stay sa Bahay Pag-asa or RRCY bago po desisyonan yung kanilang Depende kaso? sa edad. Okay. Punta muna tayo doon sa above 15. Yung above 15, usually ang Bahay Pag-asa kasi pag pending yung kaso. So habang tinatakbo yung kaso, pag na-guilty na siya, ilalagay na siya sa RRCY. Sa RRCY, between hanggang up to, hindi naman ibig sabihin na isasagad yun pero up to 21 years old, pwede siyang magstay doon. Ang sa sa below 15, yung 14 years old, at least, ang sabi lang ng batas, at least 1 year pag seryoso yung krimen. So for as long as hindi siya na-rehabilitate, pwede po siyang magstay doon. Kasi babantayan po siya ng korte para masigurado na na-rehabilitate siya.